Sabi nila, paraiso daw ito. Nagsinungaling sila. Ang init sa Dumaguete ay hindi lang basta temperatura, isa itong pisikal na bagay na dumadagan sa iyong balikat. Malagkit. Mabigat. Amoy usok ng tricycle na humahalo sa amoy ng tuyong isda at dagat. Nakaupo ako sa isang sulok ng Snet Cave na mukhang hindi pa nalilinis simula noong dekada 90. Ang aircon ay humuhuni na parang naghihinalong hayop pero wala namang lamig na nilalabas. Tinitigan ko ang loading circle sa aking laptop. Umikot. Umikot. Walang katapusan. Nandito ako para hanapin ang digital nomad dream na ibinebenta sa mga magazine, pero ang nahanap ko lang ay pawis at ang pinakamabagal na internet connection sa balat ng lupa. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang bumalik sa New York kung saan ang kape ay nagkakahalaga ng $5 pero hindi lasang sunog na goma at kung saan ang wifi ay kasing bilis ng paghinga. Bigla kong inisip, ano bang ginagawa ko dito? Isa itong pagkakamali. Ang bansang ito ay isang malaking kaguluhan ng mga kable ng kuryente na nagkabuhol-buhol sa itaas ng kalsada, isang perpektong metapora para sa sistema nila. Magulo. Walang direksyon. At saka ko narinig iyon. Sa gitna ng ingay ng mga tricycle sa labas at sigawan ng mga batang naglalaro ng video games sa kabilang pinto, isang tunog ang humiwang sa hangin. Isang tunog na pamilyar sa akin, pero imposibleng marinig sa lugar na ito. Dun dun dun. Hush! Ang matalim at agresibong intro music ng breaking news mula sa isang malaking American cable network. Napatingin ako sa paligid. Akala ko ay guni-guni ko lang. Baka dala ng heat stroke. Pero naulit ito. Ang boses ng isang anchor, mabilis, may otoridad, purong American accent mula sa Midwest. Binabasa nito ang headline tungkol sa isang bagong batas sa Texas. Sinundan ko ang tunog. Hindi ito galing sa RIE. Galing ito sa pinakadulong bahagi ng cave, sa isang madilim na sulok kung saan ang mga ilaw ay pundina. May nakaupo doon. Isang figura na nakatalikod sa akin. Nakasuot ng luma at kupas na shirt, nakayapak ang mga paa sa sementadong sahig na puno ng upos ng sigarilyo. Sa harap niya ay isang laptop na mukhang pinagtagpi-tagpi na lang ng duct tape. Napakunot ang noo ko. Bakit may nanonood ng live feed ng balita sa Texas sa isang liblib na bayan sa Pilipinas sa ganitong oras? 2:00 na ng madaling araw sa Amerika. Lalo akong naghinala nang makita ko ang ginagawa niya. Hindi siya nanonood. Nagtatype siya. Ang mga daliri niya ay gumagalaw sa keyboard ng may bilis na nakakatakot. Parang machine gun. Tak 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 tak. Biglang pumasok sa isip ko ang mga kwentong narinig ko bago ako pumunta dito. Click farms. Troll armies. Fake news factories. Sinasabi nila na ang mga bansang mahihirap sa Southeast Asia ang pugad ng mga cyberkriminal na binabayaran para manipulahin ang eleksyon sa kanluran, para magkalat ng kasinungalingan, para sirain ang demokrasya kapalit ng ilang $. Tinitigan ko ang likod niya. Ang payat niyang balikat. Ang pagyuko ng ulo niya. Huli ka, bulong ko sa sarili ko. Ang inis ko sa init ay napalitan ng isang malamig na kuryosidad ng isang mamamahayag. Akala ko nagsasayang lang ako ng oras sa islang ito, pero mukhang natisod ako sa isang krimen. Tumayo ako. Iniwan ko ang aking loading screen. Dahan-dahan, parang isang mandaragit, lumapit ako sa kanya. Kailangan kong makita kung anong klaseng kasinungalingan ang niluluto niya sa madilim na sulok na ito. Hindi niya alam na nasa likod niya na ako. Hindi niya alam na ang isang Amerikano ay 3 hakbang. Iyon lang ang layo ko sa kanya. Inasahan kong makakita ng isang lalaking tadtad ng tattoo, o kaya'y isang grupo ng mga hacker na nagtatawanan habang nanloloko ng mga matatanda sa Facebook. Pero mali ako. Maling-mali. Babae. Sa refleksyon ng maruming monitor, nakita ko ang kanyang mukha. Bata pa siya. Siguro nasa 20 anyos, pero ang mga mata niya ay mukhang pagod na pagod, parang pasan niya ang bigat ng buong mundo. Walang make-up. Ang buhok niya ay nakapusod ng mabilisan gamit ang isang goma. Nakasuot siya ng duster, yung pambahay na damit na karaniwang suot ng mga nanay dito habang naglalaba o namamalengke. Isang matinding sampal ng kontradiksyon ang tumama sa akin.
Dito, sa isang sulok na amoy amag at cup noodles, nakaupo ang isang babaeng mukhang hindi pa nakakatikim ng Starbucks sa buong buhay niya. Pero sa screen niya, New York City. High definition na footage ng Manhattan skyline. Mga graph ng stock market. At isang script editor na bukas sa kabilang window. Lumapit pa ako ng kaunti. Halos marinig ko na ang paghinga niya. Binabasa ko ang tinatat niya. Hindi ito basta copy-paste. Hindi ito spam. The escalating tension in the Senate regarding the new border policy raises questions about. Napahinto ako. Ang grammar. Perpekto. Ang syntax. Pulido. Mas mahusay pa ito kaysa sa mga interns na kilala ko sa London. Pero nananaig pa rin ang pagdududa sa utak ko. Impossible. Hindi ito galing sa kanya. Siguro ay transcription lang ito. Siguro pinapakinggan niya lang ang sinasabi ng isang Amerikano at tinatype niya ng mabilis. Ganoon nga. Isa lang siyang human tape recorder. Wala siyang naintindihan sa sinusulat niya. Paano maiintindihan ng isang babaeng nakatira sa islang ito ang komplikadong politika ng Ihya border? Tiningnan ko ang paligid ng mesa niya. May isang platito ng mani. Isang baso ng tubig na puno ng yelo na natutunaw na. Walang notes. Walang diksyonaryo. Mabilis ang mga daliri niya. Click-clack, click-clack. Bawat pindot ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Bigla siyang tumigil. Narinig ko ang isang malutong na tunog mula sa kanyang laptop. Isang notification. Ding! Isang boses ng lalaki, boses Amerikano, ang lumabas sa speaker. Tila galit. We need that intro in 5 minutes, or we miss the slot. Move it. Nakita ko ang reaksyon ng babae. Hindi siya nataranta. Hindi siya natakot. Huminga lang siya ng malalim, inayos ang kanyang salamin na may tape sa gilid, at nagsimulang mag-type muli ng mas mabilis. May kakaiba sa eksenang ito. Ang amo niya ay nasa kabilang panig ng mundo, sumisigaw, nag-uutos. At siya. Siya ang makina na nagpapatakbo sa lahat, habang nakaupo sa isang silyang monoblock na may bitak sa gitna. Hindi ko na mapigilan. Kailangan ko nang basagin ang salamin. Kailangan kong malaman kung ito ba ay isang scam o isang himala. Hinawakan ko ang sandalan ng upuan niya. You're fast, sabi ko sa Ingles, boses na puno ng hamon. Tumigil ang pagtatype. Nanigas ang kanyang balikat. Dahan-dahan, lumingon siya sa akin. Ang mga mata niya ay hindi takot, kundi inis. Parang naabala ko ang isang siruhano sa gitna ng operasyon. Nakatayo na mismo sa kanyang anino, handang ibunyag ang kanyang sikreto. Tinanggal niya ang kanyang headphones. Dahan-dahan. Wala siyang sinabi. Tinitigan niya lang ako gamit ang mga matang kasing dilim ng kape na iniinom ko kanina. Sa titig niya, para akong isang langaw na dumapo sa kanyang pagkain, isang istorbo, hindi isang banta. Can I help you? Tanong niya. Ang accent niya. Neutral. Walang bahid ng provincial tuwang na naririnig ko sa mga tindera sa labas. Pero hindi ako nagpadala. Alam ko ang laro nila. Scripts, naisip ko. May script sila para sa lahat. Huminga ako ng malalim, pinalaki ang dibdib ko para magmukhang mas intimidante. Tinuro ko ang screen niya. Sino ang niloloko mo? Diretsahan kong tanong, gamit ang mabilis na New York English. Is this a click farm? Are you ripping off content from Leon Networks? Kasi kung illegal yan. Copyright infringement. Alam mo ba kung gaano kalaki ang multa dyan? Sinadya kong bilisan ang pagsasalita. Sinadya kong gumamit ng malalalim na termino. Gusto kong makita siyang mataranta. Gusto kong makita siyang mautal at humingi ng tawad sa broken English. Ito ang inaasahan kong reaksyon, ang takot ng isang nahuling magnanakaw. Pero hindi kumurap ang babae. Sumandal siya sa kanyang monoblock chair. Ang tunog ng plastik na kumiskis sa semento ay napakalakas sa katahimikan ng gabi. Are you lost, sir? Kalmado niyang sagot. Or are you just drunk? Nainis ako. Ang tapang. I'm a journalist, sagot ko, sabay labas ng aking press. At alam ko ang nakikita ko.
Gumagawa ka ng fake news para sa American elections, hindi ba? Binabayaran ka ba para magkalat ng disinformasyon? Humakbang ako palapit at hinawakan ang gilid ng laptop niya para iharap sa akin ang screen. Bastos na kung bastos, pero kailangan kong makita ang ebidensya. Nanlaki ang mata ko sa nakita ko. Hindi ito Facebook. Hindi ito Twitter troll account. Ang nakabuka sa screen ay isang CLS, Content Management System, ang mismong software na ginagamit ng malalaking newsroom sa mundo. Pamilyar ako dito. Ginamit ko ito noong nasa London ako. Ito ang puso ng operasyon ng isang news station. Pero ang mas nakakagulat ay ang username na nakalog-in sa itaas na kanang bahagi, Chief Editoriam. At sa ibaba nito, may nakasulat na pulang babala, Live Broadcast, Liar, Texas Feed. Nang hina ang tuhod ko. Hindi siya nagnanakaw ng content. Siya ang may hawak nito. Nasa kanya ang administrative privileges. Ibig sabihin, kaya niyang baguhin ang headline, kaya niyang putulin ang feed, kaya niyang ibahin ang takbo ng balita na pinapanood ng milyon-milyong Amerikano sa sandaling ito. Gamit lang ang isang lumang laptop sa isang mainit na internet cafe sa Pilipinas. Tumingin ako sa kanya. Ang babaeng naka-duster na may tsinelas na elander sa paanan. Paano? Halos pabulong kong tanong. Paano napunta sa iyo ang access na yan? Did you hack this? Ngumisi siya. Isang ngising puno ng awa para sa akin. Hack, tumawa siya ng mahina. Sir, kung ihahack ko to, uunahin kong baguhin ang sweldo ko. Isinuot niya ulit ang headphones niya, tinalikuran ako, at nagsimulang mag-type. Now, if you don't mind, may deadline ako sa dalas ng 3 oras lang. Unless gusto mong ikaw ang magpaliwanag sa executive producer ko kung bakit black screen ang air nila. Naiwan akong nakatayo doon. Tulala. Ang mundo ko ay biglang bumaliktad. Ang biktima ko ay naging boss. At ako, ang tagapagligtas, ay naging isang malaking tanga. Napanood ko ang pagtatapos ng himala. Sa loob ng sumunod na 10 minuto, hindi ako gumalaw. Pinanood ko si Raya habang tinatapos niya ang trabaho. Isang breaking news scroll, iyong mga letrang tumatakbo sa ilalim ng screen, ang inaayos niya. Mabilis. Walang bura-bura. Texas Governor declares state of emergency due to severe storm. Pinindot niya ang enter. Sa screen, nag-flash ang salitang, updated. Sumandal siya at huminga ng malalim. Kinuha niya ang baso ng tubig, inalog-alog para matunaw ang natitirang yelo, at uminom. Sa kanya ako hinarap ulit. Nawala na ang inis sa mukha niya. Pinalitan ito ng isang bagay na mas masakit, pagkainit. Tapos na ako, sabi niya sa Tagalog, bago lumipat sa Ingles na kasing talim ng patalim. Now, Mr. Journalist. You want an interview? O gusto mo pa ring ituloy ang investigasyon mo sa aking illegal na operasyon? Napalunok ako. Ang hangin sa loob ng internet cafe ay biglang bumigat. Hindi ko maintindihan na uutal kong sagot. Hinila ko ang isang silyang plastik at umupo sa tapat niya. Nawala na ang yabang ko. You're in producer. Dito. Sa gitna ng nito. Iwinasiwas ko ang kamay ko sa paligid sa mga batang nagmumura habang naglalaro ng Dota, sa pader na nababalatan ang pintura, sa sahig na sementado. Tumawa siya ng mahina. Sir, ito ang realidad ng global economy, simula niya. Ang boses niya ay naging seryoso, parang isang propesor na nagtuturo sa isang mabagal na estudyante. Ginalaw niya ang mouse at nagbukas ng isang folder. Tingin niyo ba, ang mga local news station sa Amerika ay may budget para magbayad ng night shift writers sa US dollars? US dollars 25 per hour. US dollars 30 per hour. Umiling siya. Hindi. Natutulog sila. Kami ang gising. Itinuro niya ang mapa sa screen. Nakikita mo to? Ohio. Florida. Texas. California. Kapag alas 12 na ng gabi dyan, kami na ang humahawak ng manibela. Kami ang ghost crew. Tinitigan ko siya. Pero, ang kultura, ang slang, ang nuances. Paano niyo nakuha yon? You live here.
Paano mo malalaman ang politika ng isang maliit na bayan sa Texas? Lumapit siya sa akin, ang mukha niya ay puno ng intensidad. Kasi lumaki kami sa inyo, sagot niya ng madiin. Kinakain namin ang pagkain nyo. Pinapanood namin ang pelikula nyo. Kinakanta namin ang kanta nyo. Mula pagkabata, ang English ay hindi lang subject sa school namin. Ito ang tiket namin palabas sa kahirapan. Tinuro niya ang sarili niya. Mas kilala ko pa ang Amerika kaysa sa mga Amerikano. Alam ko kung kailan kayo galit, alam ko kung ano ang gusto niyong marinig, alam ko kung paano kayo manipulahin gamit ang mga salita. Dahil kailangan. Dahil kung magkakamali ako ng isang koma, tanggal ako. Walang second chance ang mga tulad ko. Natigilan ako. Ang mga salita niya ay tumagos sa akin. Noong nasa New York ako, nagrereklamo ako kapag malamig ang kape ko. Nagrereklamo ako kapag typo ang script ng intern ko. Pero dito, ang babaeng ito ay nagpapatakbo ng isang news network habang tumutulo ang pawis sa likod, sa halagang siguro ay wala pa sa 0% ng sweldo ko. So, sinubukan kong maghanap ng butas. You write content. Pero hindi ikaw ang nag-o-on air. Hindi ikaw ang boses. Ngumisi siya ulit. Isang mapanganib na ngiti. Gusto mo ng sample? Binuksan niya ang isang audio file sa desktop niya. Isang boses ng babae ang lumabas. Malumanay. Sopistikado. May southern charm. Coming up next on Channel 5, strict new guidelines for local businesses. Magandang boses, sabi ko. Sino yan? Taga Texas? Tumingin si Raya sa akin. Tapos, ibinuka niya ang bibig niya at nagsalita. Ginaya niya ang eksaktong tono, eksaktong tuwang, eksaktong pitch ng narinig ko sa recording. That's me, sir. Recorded it right here. Under a blanket. Para hindi marinig ang tilaok ng manok. Natahimik ang buong mundo ko. Ang boses na pinapakinggan ng libu-libong Amerikano sa kanilang almusal ay galing sa babaeng ito. Sa islang ito. Sa tabi ng manok na tumitilaw. Hindi ito outsourcing. Ito ay sorcery. Ito ay mahika. At sa unang pagkakataon simula nang dumating ako sa Pilipinas, naramdaman ko ang isang kakaibang emosyon, takot. Hindi takot sa panganib. Kundi takot sa galing nila. Hindi ako naniwala agad. Narinig ko ang boses. Nakita ko ang access. Pero ang journalist sa loob ko, ang matigas at mapagdudang parte ng utak ko, ay tumutol. Ang mimicry, panggagaya, ay isang bagay. Ang journalism ay iba. Kahit ang parot ay kayang magsalita, pero hindi nito kayang mag-isip. Kaya hinamon ko siya. Isang huling baraha para patunayan na ako pa rin ang mas magaling, na ako pa rin ang may hawak ng tunay na kultura. Kinuha ko ang aking phone. Nag-search ako ng isang komplikadong issue na kasalukuyang nagpapasabog sa Twitterverse ng Amerika. Hindi ito simpleng weather report. Ito ay nuance. Ito ay kultura. Gentrification sa East Austin, sabi ko, habang nilalapag ang phone sa mesa na may bahid ng mantika. Mainit ang issue na yan ngayon. Ang mga locals ay galit sa mga tech bros na lumilipat doon. Ang mga tech companies naman ay nagsasabing nagdadala sila ng trabaho. Tinitigan ko siya sa mata. Sumulat ka ng intro para sa 6 oras yan news. 30 seconds. Gusto ko, balanced pero may kurot. Gusto kong maramdaman ng manonood na naiintindihan mo ang sakit ng mga residenteng napapaalis. Ito ang trap. Kahit ang mga batikang writer sa New York ay nahihirapan dito. Kapag masyado kang madamdamin, bias ka. Kapag masyado kang klinikal, wala kang puso. Para makuha ito ng tama, kailangan mong tumira doon. Kailangan mong maamoy ang kape sa umaga sa Austin. Si Raya. Hindi pa siguro siya nakakalabas ng Visayas. Tiningnan niya ang phone ko. Pagkatapos, tiningnan niya ako. Walang takot. Walang kaba. Dumampot lang siya ng ilang butil ng mani, isinubo at minuya ng mabagal. Okay, simpleng sagot niya. Hindi siya nag-Google. Hindi siya nag-research. Inilagay niya ang mga daliri sa keyboard. At nagsimula ang jera. Tak 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 tak.
Ang tunog ay parang ulan sa bubong na yero. Mabilis. Walang hinto. Walang backspace. Tinitigan ko ang screen. Ang mga salita ay lumilitaw na parang magic. It's a tale of two cities on the same street corner. As glass towers rise, history falls. Napataas ang kilay ko. Maganda ang hook. Pero kaya ba niyang itawid ang emosyon? Patuloy siya sa pagtatype. Ang mukha niya ay blanko, ang ilaw ng monitor ay sumasayaw sa kanyang salamin. Sa labas, may dumaang tricycle na napakaingay, bumubusina ng walang humpay. Pero si Raya, nasa Texas siya. Nasa isip niya, naglalakad siya sa 6th Street. Don, sabi niya. Wala pang 5 minuto. Hinila ko ang laptop. Binasa ko ng malakas, pabulong. Tonight, we look at the changing face of East Austin. For decades, these porch steps told the stories of families who built this community. Now, those stories are being priced out, replaced by high rises and higher rents. Is this progress, or is it an erasure? We talk to residents who say their heritage is not for sale. Natahimik ako. Huminga ako ng malalim pero parang walang hangin pumapasok. Ito ay perpekto. Hindi lang ito grammatically correct. May ritmo ito. May alliteration, porch steps, priced out. At higit sa lahat, may empathy. Nakuha niya ang takot ng mga matatanda na mawalan ng bahay. Nakuha niya ang tensyon. Paano? Paano niya naintindihan ang gentrification habang nakaupo sa isang bayan na ang biggest development ay isang bagong Jollibee? Tumingin ako sa kanya, nalilito. Paano mo ginawa yon? Tanong ko. You've never been there. Ngumiti siya ng mapait. Itinuro niya ang bintana, palabas sa madilim na kalsada ng Dumaguete. Sir, sabi niya sa mahinang boses. Tingin mo ba sa Amerika lang nangyayari ang gentrification? Tingin mo ba hindi namin alam ang pakiramdam ng mapaalis sa sarili naming lupa dahil may dayuhang gustong magtayo ng resort o hotel? Tinuro niya ang dibdib niya. Hindi ko kailangang pumunta sa Texas para malaman ang pakiramdam ng mawalan ng tahanan. Ang sakit ay universal. Ang lengguwahe lang ang Ingles pero ang karanasan. Atin to. Doon ko naramdaman ang hiya. Isang mainit at matinding hiya na gumapang mula sa leg ko paakyat sa mukha ko. Akala ko sinusubok ko ang talino niya. Yun pala, siya ang nagtuturo sa akin ng humanity. Hindi siya isang makina. Siya ay isang writer na may hugot na mas malalim pa kaysa sa akin. Ang aking journalistic cynicism ay nadurog sa harap ng kanyang realidad. Isinara niya ang laptop. Umuwi na tayo, sabi niya habang nililigpit ang gamit. Papakita ko sa iyo kung saan galing ang magic. Sumunod ako sa kanya palabas ng internet cave, hindi bilang isang investigador, kundi bilang isang estudyante. Ang gabi ay madilim, pero sa unang pagkakataon, nagsisimula na akong makakita ng malinaw. Sumama ako sa kanya. Iniwan namin ang sementadong kalsada ng bayan. Pumasok kami sa mga eskinita na mas madilim, mas masikip. Ang amoy ng dagat ay napalitan ng amoy ng charcoal at basang lupa. Walang post ng ilaw dito. Ang tanging liwanag ay galing sa buwan at sa mga bintana ng mga bahay na dikit-dikit. Dito, sabi ni Raya. Huminto kami sa tapat ng isang bahay. Kung bahay man ang matatawag mo dito. Isang palapag. Ang pader ay pinaghalong hollow blocks at plywood. Ang bubong ay yero na kinain na ng kalawang. Sa bakuran, may isang asong payat na natutulog sa tabi ng isang tricycle na walang gulong. Napatingin ako sa kanya. Dito. Dito, ulit niya, walang bahid ng hiya. Binuksan niya ang pinto na gawa sa kahoy. Tumunog ito ng malakas. Creak. Sa loob, masikip. Isang kwarto lang ang mayroon. Sa isang sulok, natutulog ang isang matandang babae sa isang banig, ang nanay niya siguro. Sa kabila naman, may maliit na mesa. Doon nakalagay ang kanyang giimperyo. Walang soundproof foam. Walang acoustic panels. Walang on-air light. Ang nakita ko ay isang tambak ng makakapal na kumot, comforters, at unan. Watch, utos niya. Kinuha niya ang laptop niya. Isinaksak niya ang isang microphone, isang Blue Yeti na mukhang bagong-bago,
ang nag-iisang bagay na mukhang mahal sa buong bahay na ito. Pagkatapos, nagsimula siyang magtayo ng kuta. Isinampay niya ang makapal na kumot sa ibabaw ng dalawang upuan. Nagpatong siya ng unan sa gilid. Gumawa siya ng isang maliit na kuweba. Isang fortress of solitude na gawa sa polyester. Soundproofing, paliwanag niya habang inaayos ang isang unan na may butas na. Ang yero, maingay kapag umuulan. Ang manok, tumitilaok kahit madaling araw. Ang kapitbahay, nagvivideoke. Ito lang ang panangga ko. Pumasok siya sa loob ng kuweba ng mga kumot. Nawala siya sa paningin ko. Ang nakikita ko na lang ay isang bunto ng tela sa gitna ng masikip na bahay. At pagkatapos, narinig ko ito ulit. Mula sa ilalim ng mga lumang kumot, lumabas ang boses ng Amerika. Reporting live from Washington, emotions are running high as the Senate votes. Nanindig ang balahibo ko. Ito ay surreal. Sa labas, naririnig ko ang huni ng mga kuliglig. Naririnig ko ang paghilik ng nanay niya. Naririnig ko ang tulo ng tubig mula sa gripo sa kusina. Plok! 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 Pero sa loob ng recording na yon, wala. Malinis. Crisp. Tunog studio sa Manhattan. Tunog milyonaryo. Nakaupo ako sa isang bangkito, pinapanood ang bunto ng kumot na nagsasalita. Ito ang backstage ng globalisasyon. Hindi ito high-tech na opisina. Ito ay isang babaeng nagkukulob ng sarili sa init, nilalanghap ang alikabok ng lumang kumot, para lang masigurado na ang mga Amerikano ay makakakuha ng malinaw na balita habang nagkakape sila sa kanilang mga granite countertops. Biglang lumabas ang ulo ni Raya mula sa mga kumot. Tagaktak ang pawis sa noo niya. Ang init sa loob noon ay siguradong parang impyerno. Humingal siya, hinawi ang buhok na dumikit sa mukha niya. Okay na ba yon? Tanong niya sa akin, hinihingal pa. O masyado pang flat ang delivery ko? Hindi ako makapagsalita. Gusto kong sabihin na ang galing niya. Gusto kong sabihin na isa siyang henyo. Pero ang lumabas lang sa bibig ko ay, hindi ka ba naiinitan? Umiti siya, kinuha ang isang bimpo at pinunasan ang leg niya. Sanayan lang, sir. Ang init, lilipas din. Pero kapag nawala ang kliyente ko dahil may narinig na tilaok ng manok, gutom ang aabutin namin. Tiningnan ko ang natutulog niyang ina. Tiningnan ko ang bubong na yero. Doon ko napagtanto, hindi siya naglalaro ng news anchor. Siya ay nakikipagbuno sa buhay. At siya ay nananalo gabi-gabi sa ilalim ng mga kumot na ito. Nagsimula ito sa tunog. Una, patak-patak lang sa bubong na yero. Tik. 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 Pero sa loob ng ilang segundo, naging dagundong na ito. Ang ulan sa Pilipinas ay hindi basta ulan, ito ay galit. Bumuhos ang langit. Ang ingay sa loob ng bahay ay naging nakabibingi. Parang nasa loob kami ng isang lata na pinapalo ng martilyo. Sumigaw si Raya mula sa ilalim ng kumot, the noise. Naririnig sa mic. Sinubukan kong sumagot pero nilamon ng kulog ang boses ko. Crack! Isang matalim na kidlat ang tumapos sa lahat. Namamatay ang ilaw. Namamatay ang fan. Namamatay ang router. Brownout. Ang buong barangay ay nilamon ng dilim. Napamura ako sa dilim. Damn it. It's over. Wala ng internet. Wala ng kuryente. Ang laptop ni Raya ay may battery pa, pero kung walang internet, paano niya maipapadala ang file? Ang deadline ay 5 minuto na lang. Sa Texas, naghihintay ang anchor. Kung wala ang script at voice-over, dead air ang abutin nila. Inasahan kong iyak si Raya. Inasahan kong susuko siya. Pero narinig ko ang kaluskos. Bumukas ang ilaw ng isang maliit na flashlight. Nakita ko ang mukha ni Raya. Basang-basa ng pawis, pero ang mata niya ay nag-aapoy. Hawakan mo to, utos niya, sabay abot sa akin ng flashlight. Hindi pakiusap, utos. Tumakbo siya palabas ng bahay, sa gitna ng bumubuhos na ulan. Saan ka pupunta? Sigaw ko, habang humahabol sa kanya. Basag na ang sapatos ko sa putik. Basa na ang damit kong designer brand. Pero hindi ko ininda. Ang adrenaline ay dumadaloy sa dugo ko.
Sa likod ng bahay, sa ilalim ng isang trapal, may isang lumang makina. Puno ng grasa, kalawangin. Isang generator set. Mukhang galing pa ito sa panahon ng giyera. Nandoon na ang tito niya, isang matandang lalaki na pilay ang isang paa, sinusubukang paandarin ito. Ayaw gumana, sigaw ng matanda sa Bisaya, pero naintindihan ko ang tono ng panik. Lumuhod si Raya sa putikan. Sinubukan niyang hilahin ang starter cord. Oreg-eg-eg. Umubo ang makina pero namatay agad. Again, sigaw niya. Hinila niya ulit. Mas malakas. Ang braso niya ay nanginginig sa puwersa. Oreg-eg-eg. Wala pa rin. Tumingin siya sa akin. Ang ilaw ng hawak kong flashlight ay tumama sa mukha niya. Nakita ko ang takot. Hindi takot sa dilim, kundi takot na mabigo. Takot na mawala ng trabaho. Takot na hindi makabili ng gamot para sa nanay niya bukas. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko na ako ay isang journalist. Nakalimutan ko na ako ay taga New York. Nakalimutan ko ang objectivity. Inabot ko ang flashlight sa tito niya. Tabi, sabi ko. Pumwesto ako sa harap ng makina. Hinawakan ko ang cord. Ang lamig ng ulan ay tumutusok sa balat ko, pero ang makina ay mainit. Tiningnan ko si Raya. Tumango siya. Humina ako ng malalim. At hinila ko ng buong lakas. Broom! Umungol ang makina. Bumuga ito ng itim na usok. Umubo, nabilaukan at pagkatapos. Umandar ng tuloy-tuloy. Ang tunog ng generator ay musika sa aming pandinig. Tumakbo kami pabalik sa loob. Basang-basa. Putikan. Hinihingal. Tiningnan namin ang router. Isang ilaw na pula. 2. Kumurap. Naging berde. Buhay ang internet. Umupo si Raya sa harap ng laptop. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa lamig at adrenaline pero napatatag niya ito. Click. Drag. Upload. Ang progress bar ay gumapang. 0%. 40%. 80%. Nakatingin lang ako, hindi humihinga. Ang puso ko ay tumitibok kasabay ng kursor. Sent, bulong niya. Eksaktong 2 oras 59 minuto dyan. 1 minuto bago mag-air. Sumandal siya sa upuan at pumikit. Sa screen, nag-reply ang boss niya sa Texas, got it. Good job. Cutting it close today, ha? Kung alam lang niya. Kung alam lang ng lalaking iyon na para maipadala ang 5 na file na yon, kailangan naming makipagbuno sa bagyo at putik sa kabilang panig ng mundo. Tumingin si Raya sa akin. Ang mukha niya ay may bahid ng grasa sa pisngi. Umiti siya, isang totoong ngiti. Salamat, sabi niya. Napaupo ako sa sahig. Pagod na pagod. Pero sa buong buhay ko bilang mamamahayag, ito ang pinakakapanapanabik na deadline na naabot ko. Tumahan na ang ulan. Ang natira na lang ay ang amoy ng basang lupa at ang ugong ng generator sa likod bahay. Sa loob, naghain si Raya. Walang steak. Walang wine. Ang nasa mesa ay 3 piraso ng tuyo, dried fish, isang mangkok ng mainit na kanin, at sausawan na suka na may sili. Kain, yaya niya. Umupo ako. Ang silyang plastik ay mainit pa rin mula sa katawan ko kanina. Gutom na gutom ako. Ang amoy ng pritong isda, na dati ay kinasusuklaman ko sa hotel, ngayon ay parang amoy ng tabumpay. Kumain kami ng tahimik. Nakakamay siya. Sinubukan kong gumamit ng kutsara, pero sa huli, ibinaba ko ito at nagkamay na rin. Ang alat ng isda ay humalo sa tamis ng kanin. Ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa loob ng ilang taon. Bakit? Basag ko sa katahimikan. Tumingin siya sa akin, may butil ng kanin sa gilid ng labi. Bakit nandito ka pa? Tanong ko ng diretsahan. With your skills. With that voice. Pwede kang magtrabaho sa Manila. O sa Singapore. O kahit sa New York. Bakit ka nagtatago sa ilalim ng kumot dito sa dulo ng mundo? Uminom siya ng tubig. Ang tingin niya ay lumipat sa sulok kung saan natutulog ang nanay niya. Dahil sa kanya, sagot niya. May sakit siya.
Kidney failure. Kailangan ng dialysis 2 beses sa isang linggo. Ibinalik niya ang tingin sa akin. Ang mga mata niya ay walang halong awa sa sarili. Matigas. Determinado. Kung pupunta ako sa Manila, ang sweldo ko ay mapupunta lang sa renta at pamasahe. Kung mag-abroad ako, sino ang mag-aalaga sa kanya? Dito, dolyar ang kita ko, pero piso ang gastos ko. Dito, reyna ako. Reyna. Tiningnan ko ang paligid. Ang dingding na plywood. Ang yero. Tama siya. Sa ekonomiyang ito, siya ay isang higante. Alam ba nila, tanong ko? Ang mga manonood mo sa Texas. Ang boss mo. Umiling siya at mumiti ng mapait. Hindi. At hindi nila kailangang malaman. Ang binebenta ko ay ang ilusyon ng American Dream. Gusto nila ng balita mula sa isang taong katulad nila. Kung malalaman nilang ang nagsusulat ng opinyon nila tungkol sa border control ay isang babaeng naglalakad sa putikan araw-araw. Tumigil siya. Mawawala ang magic. Mawawalan ako ng trabaho. Doon ko naintindihan ang bigat ng sakripisyo niya. Siya ay isang ghostwriter sa pinakamadulog na kahulugan ng salita. Siya ay multo. Naririnig, nararamdaman pero hindi pwedeng makita. Ang kanyang katalinuhan ay ginagamit para patakbuhin ang demokrasya ng ibang bansa, habang ang sarili niyang bansa ay nasa dilim. Kinuha ko ang aking kamera. Hindi para mag-record, kundi para tingnan ang mga kuha ko kanina. Wala akong footage ni Raya. Puro brawl lang ng paligid. Gusto kitang i-feature, sabi ko. Sa documentary ko. The world needs to know who you are. Natigilan siya. Ang takot ay bumalik sa mata niya. Huwag, mabilis niyang sagot. Please. Masisira ang lahat. Ang kontrata ko. Ang non-disclosure agreement ko. Kapag nalaman nilang outsourced ang answer nila, tapos ako. Hinawakan niya ang braso ko. Ang higpit ng hawak niya ay nagmamakaawa. Let me be Jost, sir. I'm safer in the dark. Ibinaba ko ang kamera. Ang journalist sa akin ay gustong isigaw ang katotohanan. Pero ang tao sa akin, ang taong kumain ng tuyo kasama niya, ay naintindihan na may mga katotohanang kailangang manatiling tago para mabuhay. Tumango ako. Okay, bulong ko. Your secret is safe. Sa gabing iyon, sa ilalim ng ilaw ng kandila, dahil namatay na ang generator, naramdaman ko ang isang koneksyon na hindi ko naramdaman sa alinmang interview ko sa mga politiko o celebrity. Ito ay totoo. Ito ay raw. Kami ay 2 tao mula sa magkaibang mundo, pinagtagpo ng isang bagyo at ng internet connection. Sumikat ang araw ng walang babala. Dito sa tropiko, walang dahan-dahang twilight. Mula sa itim, biglang nagiging nakakasilaw na puti. Ang liwanag ng umaga ay malupit. Ibinubunyag nito ang lahat ng itinago ng gabi, ang kalawang sa yero, ang putik sa kalsada, ang pagkapagod sa mukha ng mga tao. Nakaupo ako sa labas ng bahay ni Raya. May hawak akong kape, 3 in negatibo, 1 na masyadong matamis, habang nakatutok sa aking cellphone. Bukas ang YouTube. Napanood ko ang video na inupload niya kagabi. Views, 250,000. Uploaded, 4 hours ago. Sa maliit na screen ng telepono ko, nakita ko ang resulta ng aming krimen. Isang stock footage ng Texas border, mga graph na gumagalaw, at sa ibabaw ng lahat, ang boses niya. This is Channel 5 News, bringing you the truth that mainstream media ignores. Ang linis. Ang ganda. Walang bahid ng tunog ng ulan. Walang tunog ng generator na umuubo. Nag-scroll ako sa comment section. Ito ang pumatay sa akin. User, Texas Patriot 1,975, finally. A reporter who actually understands us. God bless you for this report. User, Liberchigel, ang galing ng pagkasulat. Ramdam ko ang malasakit. Ito ang tunay na balita. Tumingin ako sa malayo. Nakita ko si Raya. Nandoon siya sa poso, naglalaba. Kinukuskus niya ang maong na pantalon gamit ang isang bareta ng sabon. Nakayuko. Pawisan.
Ang mga kamay na sumulat ng script na yon, ngayon ay namumula sa lamig ng tubig at tapang ng sabon. Ang ironya ay parang suntok sa sikmura. Ang mga Amerikanong ito, na galit sa outsourcing, galit sa immigrants, ay pumapalakpak sa trabaho ng isang babaeng hindi nila tatanggapin sa kanilang bansa. Sinasamba nila ang boses, pero kung makikita nila ang mukha sa likod nito, ano ang gagawin nila? Binuksan ko ang aking laptop. Nakasulat na ang draft ng email ko sa editor-in-chief ko sa New York. Subject, exclusive, The Filipino Ghost Writers Running American News. Ito ang kwentong magpapasikat sa akin. Viral ito. Pulitzer material. Bilyong dolyar na industriya, pinapatakbo ng mga slum dwellers. Ang kursor ay kumukurap sa dulo ng pangungusap. Blink. 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 Kailangan ko lang pindutin ang send. Tumingin ulit ako kay Raya. Nakita niya akong nakatingin. Tumigil siya sa paglalaba. Ngumiti siya, isang ngiting pagod pero puno ng pasasalamat. Itinaas niya ang kamay niya at kumaway. Sa likod niya, nakaupo ang nanay niya sa wheelchair, nakangiti sa araw. Naisip ko ang kontrata niya. Ang NEA. Kapag pinindot ko ang send, sisikat ako. Pero siya, mawawalan siya ng trabaho. Kakasuhan siya ng network. Mawawalan ng pambili ng gamot ang nanay niya. Ang imperyo niya sa ilalim ng kumot ay guguho. Ako ang magiging bida sa kwento ko, pero ako ang magiging kontrabida sa buhay niya. Ibinaba ko ang tingin sa laptop. Ang trabaho ng journalist ay to tell the truth. Pero anong klaseng katotohanan ito? Isang katotohanang sumisira. Pinindot ko ang backspace. Binura ko ang subject line. Binura ko ang body ng email. Binura ko ang draft. Delete. Isinara ko ang laptop. Ang tunog ng pagsara ay parang kandado ng isang kaban. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy usok at dagat. Hindi, bulong ko sa sarili ko. Hindi ito kwento para sa mundo. Ito ay isang lihim sa pagitan ko, ni Raya, at ng mga manok na tumitilaok. Ang mundo ay mananatiling ignorante, at sa kasong ito, ang ignoransya ay hindi lang bliss, ito ay survival. Tumayo ako at lumapit kay Raya. Tapos ka na? Tanong ko. Malapit na, sagot niya. Bakit? Aalis ka na? Sagot ko. Pero bago ako umalis, turuan mo nga akong magkuskus niyan. Tumawa siya. Malakas at totoo. Sa sandaling iyon, hindi ako Amerikano, hindi ako journalist. Tao lang ako na natutong rumespeto sa tunay na kapangyarihan. Nasa airport na ako. Ang hangin dito ay iba. Malamig. Artificial. Amoy floor wax at mamahaling pabango. Malayo sa amoy ng tuyo at ulan sa bahay ni Raya. Nakaupo ako sa departure lounge, hinihintay ang flight ko pabalik sa kanluran. Sa paligid ko, may mga negosyanteng Amerikano na naglalakad ng mabilis, may mga backpackers na Europeo na nagtatawanan. Lahat sila ay nag-uusap sa Ingles. Lahat sila ay kampante na sila ang sentro ng mundo. Tumingala ako. Sa dingding, may nakasabit na malaking telebisyon. Ayanan. Yee. Fox. Ang mga higante ng media. Dati, kapag tumitingin ako sa mga screen na yan, nakikita ko ang kapangyarihan ng kanluran. Nakikita ko ang New York, ang London, ang Washington. Pero ngayon, iba na ang nakikita ko. Sa screen, isang breaking news ang lumabas. Isang ulat tungkol sa stock market. Ang boses ng anchor ay pamilyar, matatas, mabilis, puno ng kumpiyansa. Napangiti ako. Isang maliit, lihim na ngiti. Alam ko na sa likod ng boses na yan, sa likod ng pulidong script na yan, ay may isang taong katulad ni Raya. Maaaring siya ay nasa isang masikip na kwarto sa Cebu. O sa isang internet cave sa India. O sa isang basement sa Kenya. Nakatalukbong ng kumot. Nagpapaypay dahil sira ang aircon. Nag-aalala sa bayad sa kuryente. Ang mga taong ito. Ang mga ghosts na ito. Sila ang tunay na arkitekto ng ating realidad. Binabayaran natin sila ng barya para buuin ang ating mundo. Minamaliit natin ang accent nila pero ninanakaw natin ang talino nila. May dumaang janitor sa harap ko.
Isang Pilipinong nakayuko nagmamap-mop ng sahig. May dumaang Amerikano, natapakan ang basang sahig, at sumigaw, "Watch it." Tumigil ang janitor. "Sorry, sir." "Sorry," sabi niya. Ang boses niya ay mahina, may accent. Tinitigan ko ang Amerikano. Gusto ko siyang sigawan. Gusto kong sabihin, huwag kang mayabang. Ang balitang pinapanood mo. Ang report na binabasa mo. Ang email na sinasagot mo. Kababayan niya ang gumawa niyan. Mas matalino sila sayo. Pero nanatili akong tahimik. Dahil iyon ang kasunduan. Iyon ang sakripisyo. Tumunog ang intercom. Final call for flight 452 to Los Angeles. Tumayo ako. Kinuha ko ang bag ko. Hindi ako magpapaalam sa Pilipinas bilang isang kritiko. Aalis ako bilang isang saksi. Ang Ingles ay hindi na pag-aari ng Inglaterra o Amerika. Ito ay pag-aari na ng mga taong handang mag-aral sa ilalim ng kandila, handang magsalita sa ilalim ng kumot, at handang gawin ang lahat para marinig. Sila ang tinig sa likod ng dagat. At kahit hindi natin sila nakikita, sila ang may hawak ng mikropono. Naglakad ako papasok ng gate. Sa huling pagkakataon, lumingon ako. Sa isip ko, nakikita ko si Raya. Nakaupo sa dilim. Umiilaw ang mukha galing sa monitor. Tumatepe. Tak tak tak. This is Raya, signing off. At dumilim ang screen.